Bigay ng mensahe this morning. Amen? At salamat po sa pagkakataong ito. Tayo po tumayong lahat at buksan po natin ang ating Bible, Luke chapter number 19. Luke chapter number 19. Basahin po natin ang verse number 29 hanggang verse number 31. Verse number 29 hanggang verse number 31. Nandiyan na po kayo, amen? Amen. Praise the Lord. Umpisahan ko na po sa verse number 28. You'll read verse number 29. And when he had thus spoken, he went before, ascending up to Jerusalem. Verse 29. Jesus sent two of his disciples. Verse 30, saying, Go ye into the village over against you, in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat. Loose him, and bring him hither. Can you imagine? Merong nakatali na colt at siya'y kukunin ng mga disciples ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, may nakatali doon, kunin nyo. Kalagan nyo siya at dalhin nyo sa akin. Ang sabi ng Panginoon, kung mayroon mang magsasabi sa inyo na bakit nyo yan pinapakawalan, sabihin nyo sa kanila, because the Lord hath need of him. What a powerful statement from God. A powerful command ng Panginoon. Na kapag may kailangan ang Diyos, anong gagawin mo? When the Lord had need of you, what will you do? Ito, kinuha ng Panginoon yung colt, kinuha nila at sabi lang ng Panginoon, alright, sige, sabihin nyo lang, kailangan ko yan. Minsan sa buhay natin, Panginoon, bakit ako? Sabi ng Panginoon, kailangan kita eh. Kailangan kita eh. Tayo po saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa privilege binigay niyo sa amin this morning. Bless you po ang inyong salita. Salamat po sa privilege na patuloy kayo po ang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kayo nagpapasalamat sa mga bisita na kasama po namin ngayong umagang ito. Magpapalain niyo po ang mensahe. Challenge the hearts of your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Paul. You may be seated. Now, kanina pong umaga ay medyo traffic. Merong heavy traffic sa mga churches na meron silang daladalang mga palaspas. Palm Sunday. At ito po ay tradisyon na ng maraming mga Filipinos at mga deboto sa kanilang tradisyon. Na minsan ay meron kang ginagawa na hindi mo alam para saan. Pero salamat merong salita ng Diyos na nakikita natin na siyang nagiging gabay natin. Kung sila ay merong palaspas, tayo naman ay merong donkey. Colt. Nakita po natin dito yung colt na sinasabi ng Panginoon, it is a male donkey. At ito ang ginamit ng Panginoon nung siya ay pumunta sa Jerusalem. At sinalubong na maraming taong may dalang palaspas. Ang nakikita natin palaspas, pero hindi natin napapansin yung ginamit ng Diyos nung siya ay pumunta doon. Now, kung titingnan po natin, what is a donkey? A donkey. Ano bang skill meron siya? At tinignan ko rin po kung ano ba yung skill na meron ng donkey. Bakit siyang kinuha ng Panginoon? Can you imagine? Gusto niya na siya ay merong sakyan
At ang napili niya ay yung donkey na nakatali. It came to pass when he was come nigh to Bethpage and Bethany, at the mount called the Mount of Olives, he sent 2 of his disciples. Utusan ka ba naman ng Panginoon? Kunin mo yun. Kaya ito, alam na alam to ng mga ushers. No, hindi mo pwedeng kainin yung hindi sa'yo. Kaya pag may kambing, hindi atin yan. Ano? Pero pag atin yan, pwede natin kainin. Katulad po sa campsite, meron tayong mga kambing doon. Ayun, atin na yun. Walang problemang kunin yun kasi atin yun eh. Pero pag hindi atin, hindi pwede. Ano po? Ito yung pangyayaring ito. Merong cult. Inutusan ng Panginoon yung mga disciples. At kunin nyo yun, may nakatali doon, puntahan nyo. How would you feel? Kapag alam mong hindi naman sa'yo, pero kukunin mo. Now, itong nangyari dito, pumunta sila, sabi ng Panginoon, go into the village over against you, in the which at your entering, you shall find a colt tied. Nakatali. If any man, verse number 31, may ask you, why do you lose him? O, pag kami nagsabi sa inyo, siguro yung itsura nila, no? Kaya sinabi ng Panginoon, nakatali, kukunin namin. At kapag mayroong nagsabi sa inyo, bakit niyo yan kinakalagan? Sabi ng Panginoon, he shall say unto him, because the Lord hath need of him. May magagawa ka ba kapag ka gusto ng Panginoon na gamitin yung isang donkey? Wala. At yun nga ang kanilang ginawa. At nakita natin dito ang mga pwedeng mangyari. At nangyari nga, nakita nung may-ari. At sinabi nila kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kailangan ng Panginoon eh. Kailangan ba talaga ito, Panginoon? Alright, sige po. Walang problema. Now, ano bang meron sa isang donkey? Bakit nagustuhan ng Panginoon? Meron din naman kasing mga skill ang isang donkey. Ang donkey, kahit maliit, mas malakas siya sa isang kabayo. Kapag parehas pa lang sila ng laki, mas malakas yung donkey. Kaya pwede siyang sakyan. Ang isa pa sa skill ng donkey ay kaya niyang makita ang kanyang mga paa at the same time. Hindi ko alam kung medyo luwabang mata nun. Ano? Sa liit niya, kita niya eh. Ang isang donkey ay mabilis maimpluwensyahan. Hindi pa ako nakahawak ng donkey, pero according to my research, ito yung characteristic ng isang donkey. Affectionate, loving animal, meron siyang charisma. Bruin mo yan, no? Donkey. Kaya pala gustong-gusto ng Panginoon, nung ito ay kanyang pinakuha sa kanyang mga disciples. Ang isang donkey ay intelihente, matalino. Meron din pala siyang talino, di ba? Ang isang donkey ay, yung relational. Hindi niya basta-basta iiwan yung kanyang kaibigan. Kapag may namatay na donkey, hindi niya basta iiwanan. Mag-spend siya ng time doon. Siguro nagluluksa. Bago niya iwanan talaga. Kahit patay na. Now, kahit gaano karaming skill ng isang donkey, I believe, mas may magagawa tayo kaysa sa donkey. Kapag tayo ang pinili ng Diyos na gusto niyang gamitin. At may paggagamitan siya sa bawat isa sa atin. By the way, during this time, nung inutos ng Panginoon to sa kanyang mga disciples, according to the book of Luke, chapter number 19, merong prophecy na kailangang mangyari. Kaya't ito'y nangyari right before their very eyes. Now, kung titingnan po natin sa Zechariah chapter 9,
Ang Zechariah po ay bago mag-Malakay. Zechariah chapter number 9. Sabi ng Bible sa verse number 9, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. So you can see that the prophecy was being fulfilled. Ito ay nangyayari right before their very eyes. Na ang Panginoon ay merong dahilan kung bakit niya kailangan yun ang kanyang sakyan. Dahil merong prophecy about Him. Na makita nila na mga tao, ginawa nila this was before the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Ang Panginoon turo ng turo, nagpakilala na siya kung sino siya. Kaya yung mga tao excited sa Panginoon, yung mga disciples ng Panginoon excited sa Kanya, they were praising the Lord. Nagpapasalamat sila na sila ay pinuntahan ng Diyos. Can you imagine when God visits us? When God visits them, at sila mismo yung nakakita sa pagkatao ng Panginoong Kristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya Diyos, hindi po siya tao na naging Diyos. He's 100% God, He's 100% man. Because God became a man when He came into this earth. At ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naparito dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang tingin ng mga tao, when Jesus came, He came for the Jews to be their king. At ang iniisip nila, ang Diyos ito ang gagamitin ng Panginoon para ma-overthrow ang government na nakakasakop sa kanila, which is the Roman government. Pero it is beyond that kung bakit ang Panginoon ay nandoon. Hindi lang ang government na yun ang gustong i-conquer ng Diyos, kung hindi ang bawat puso ng mga tao ng sanlibutan. Lahat ng mga tao, hindi lamang sa mga Hudyo, pati sa mga Hentil, pati sa bawat isa sa atin, ay naabot ng Diyos ang ating mga puso. And according to the prophecy, it was fulfilled na ang Panginoon ay naparito lowly, humbly. Hindi niya kailangang puwersahin para i-conquer niya ang mundo. I-conquer niya ang puso ng bawat isa sa atin. Nakita natin ang kababaan ng Diyos, hindi siya gumamit ng kabayo. A donkey. Makita natin yung pagkababa ng Panginoon. Yung obedient heart niya. Na siya'y nandun. Yung panalangin ng Panginoon, let this cup pass from me. Alam ng Panginoon yung agony, the pain. Yung aggressiveness ng tao. Yung mga leaders, mga spiritual leaders during that time, they sought to kill Him. They sought to destroy Him. Can you imagine that? At yung mga magistrates, tinitingnan nila ang Panginoon na siguro gusto nitong mamuno dito. Iba yung kanilang pagtingin. Dahil nung nagpapakilala na ang Panginoon, He presented Himself, nag-perform siya ng mga miracles. Dahil mahirap maniwala yung mga tao. But this was the time na hinayaan ng Diyos na ang tao ay mabulagan. Dahil hindi pa panahon. At merong plano ang Diyos na kailangan siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi aksidente ang lahat ng nangyaring yan. Yan ay kasama sa plano ng Diyos. Yung intervention ng Diyos
sa pagkakataon at sa sitwasyon at sa kanilang kalalagayan para mailagay ang Panginoon doon sa Calvary na siyang magbabayad ng kasalanan ng sangkatauhan, kasalanan mo at kasalanan ko. Yung kanyang banal na dugo ang siyang kailangan upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Tayo napapahamak patungong impyerno na sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi natin maaabot ang kalangitan, but because of our sin, we are bound to the devil's hell. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala tayong magagawa para tayo maligtas. Kaya nga tayo talaga, we are hopeless, helpless, kung sarili lang natin. Pero ang Diyos to the rescue para sa iyo at para sa akin. Pero ito'y pagkakataon na pinakita ng Diyos sa atin that even the donkey ay kayang gamitin ng Diyos. A very simple principle. You are better than a donkey. I am better than a donkey. Kaya pag dumating ang Panginoon sa ating buhay na hinahamon niya tayo, I want you. Sa ating buhay, alam natin kailangan natin ang Panginoon. Pero meron din pagkakataon na ikaw naman ang kailangan ng Diyos. Kung kailangan ka ng Diyos, tutugon ka ba? A very simple message this morning. When the Lord had need of you, what will you do? Number 1. The Lord need you to share. The Lord need you to share. Pag ikaw ay hinamon ng Diyos na i-share mo yung blessing mo, what will you do? Tingnan po natin sa verse number 31. And if any man ask you, why do you lose him? Say unto him, because the Lord hath need of you. Tingnan niyo po sa verse 32. And they that were sent went their way, and found even as he had said unto them. And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, why loose ye the colt? And they said, the Lord hath need of him. Sila'y nakatanggap ng mensahe sa Panginoon that God wanted them to share their blessings. Ito'y hamon na binigay ng Diyos sa kanila. And they acknowledge, actually, yung hinihingi ng Panginoon na kailangan niya, hindi naman talaga kami may-ari niyan eh. Ang Diyos ang may-ari niyan. Kaya walang problema na ibigay namin yan sa Panginoon. Can you imagine? Ang hinahamon ng Diyos dito ay mga tao na nakakaunawa at nakakakilala kung sino ang Diyos. Kahit sinong may-ari ng cult, pag kinalagan nyo yan, at sinabi nyong, kailangan daw po yan ni Sir Pops eh. Sasabihin nila, sino yun? Kailangan daw po ni, Sir Arnold eh. Sino yun? Kailangan daw po ni Brother Mord. Sino yun? Hindi tayo kilala. Pero kapag sinabi na, kailangan ng Panginoon eh. There's a big difference. Can you imagine yung mga taong hinamon ng Diyos are ordinary people? How much more sa buhay ng bawat isa sa atin na nakakakilala sa Diyos? When the Lord hath need of you, what will you do?
The Lord need you to share your blessings. Share your blessings. It's about time we should learn to give. Kapag ang Diyos ay mayroong hinihingi sa atin, learn to give. Sometimes, sacrificially, learn to give. Kung meron mang example na dapat nating tingnan, ito yung pagkakataon when God gave His only begotten Son. Marami mga tao na i-celebrate, nagpapalaspas sila, pero hindi nila alam kung sino yung pinapagpalaspasan nila. Masabi lang na nasunod kami sa tradisyon. Kahit yung mga tao during that time na sumisigaw, Hosanna to the Son of David, ay hindi nila totoong tinanggap ang Panginoon bilang Messiah. Up to this very moment, marami ang hindi naniniwala na ang dumating na Panginoon ay siya yung nasa propesiya sa Old Testament. Kaya nga ang Panginoon merong special dealing sa mga Hudyo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa kanila. Babalikan sila ng Diyos. Makakarinig sila ng pangangaral ng salita ng Diyos. For them to be humbled. At makita nila na ang Panginoong Kristo, siya talaga ang tagapagligtas. Kaya nga it's our privilege na ngayon tayo nakakilala sa Diyos. Hindi po normal na meron tayong ganito ngayon. Hindi normal na meron tayong church. Can you imagine, tayo ay walang Diyos. Pero biyaya ng Diyos na tayo ay Kanyang kinahabagan. Na tayo nakakilala sa Kanya at tayo nakaunawa ng simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan at meron tayong pamamaraan through our church, the Christian Bible Baptist Church, na makapaglingkod sa Panginoon. When the Lord hath need of you, what will you do? The Lord need you to share your blessings, what will you do? Hindi naman hinihingi ng Panginoon yung wala sa atin. Sinaiba ng Panginoon, pumunta kayo doon sa bahay doon at sabihin mo sa kanila, kailangan ng Panginoon yung colt. Sasabihin na, wala kami doon eh. Meron, nakatali. Ayaw mo lang kalagan. Kapag hinihingi ng Panginoon yun, ano yung mga nakatali sa buhay natin? Na nasa atin, sometimes God wanted our time. Lord, meron po akong time, pero yung time ko para sa akin lang eh. Nakatali yan sa akin eh. Sabi ng Panginoon, kalagan mo. Kailangan po ng Panginoon yung time nyo. Ibibigay nyo po ba? Ibibigay mo yun. Katulad ng example na ginawa nila. They share their blessings. Ano yung mga blessings na meron tayo na hinihingi ng Panginoon? Napakarami na meron sa atin na hinihingi ng Panginoon. Their resources. Pero sila ay nagkaroon ng maayos na puso. They wanted to share something. Basta para sa Panginoon, walang problema. And we're so thankful na meron tayong mga miyembro sa Christian Bible Baptist Church na kapag narinig nila para sa gawain ng Panginoon, para sa Panginoon, walang problema. Susuportahan namin yan. Meron tayong National Baptist Youth Conference, walang problema. Para sa Panginoon yan, walang problema. Kung ang mga kabataan ay mahamon para sa Panginoon, walang problema. Bakit hindi mo kalagan ang tali ng iyong anak? Sige, Panginoon, gusto niyo po siya? Siya po ba talaga, Panginoon? Ito po. O tama, mukhang donkey naman eh. Sige, Panginoon, sa inyo na yan. The Lord need you to share. Number 2. The Lord need you to sing. Sing. Umawit. Pag gusto ng Panginoon na umawit ka, umawit ka. Ayaw mo mabigay yung boses mo sa Kanya? Tingnan niyo po, verse number 37.
And when he was come nigh, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for the mighty works that they had seen. Alam niyo po, masarap sa pag-awit natin, sa mga awitin natin sa songbook, personal nating na-experience, personal nating nakita sa ating buhay. At ang pinakamaganda na magagawa nating worship sa Panginoon is to sing for the Lord. Sing for Him. Napakahalaga ng pag-awit. Pag-awit lang, di mo mabigay. Kaya minsan tayo may problema sa pag-awit. Punong-puno tayo ng awitin ng mundo. Bago pa yan mangibabaw sa puso mo, tabunan mo ng mga awitin na makalangit. Pag naglalaba ka, anong naaawit mo? Teka, bakit hindi awitin sa church ang naaawit ko? Tagilid puso ko, ayusin ko to, ayusin ko. Maghahanap ako ng kanta. O meron tayong kanta ngayon sa NBYC, meron theme song. Dapat memorize na yan ng mga kabataan. Napakaganda ng awitin natin, redeemed by the blood of Jesus. Meron tayong mga awitin sa ating songbook na dapat nangingibabaw sa ating puso. Alam niyo po ba that when we sing, we are singing praises to the Lord? Especially kapag narinig natin ang awitin patungkol sa dugo ng Panginoong Kristo. Ang awitin patungkol sa sakripisyo niya sa bawat isa sa atin. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang compassion, His greatness in our lives. Inaawitan natin ang Diyos. Gusto ng Panginoon yun. Wala man lang isa sa mga disciples ng Panginoon, igil mong buka ng bibig mo, ayaw ko yung boses mo, ang pangit. Wala. He let them sing. Sige, awit kayo. Ibigay nyo, itodo nyo yan. Panginoon talaga po, gusto nyo akong umawit. Alam niyo po ba ang mga choir members natin, hindi naman po umawit yan at nag-decide na sumali dito dahil ang ganda ng boses nila. Wala po nakalagay sa form, sir, ang ano ko po, score ko sa videoke 99. Kaya wag niyo po sayangin ang talent ko. Tanggapin niyo po ako sa choir ministry. Wala po. Kundi lahat sila ay meron silang testimony. Gusto ko pong magpagamit sa Panginoon. I want to praise Him through this music ministry. And if you are involved in the music ministry of the church, God bless your heart dahil yan ay ginapagamit mo para papuri sa Diyos. Not to showcase your talent. Kung hindi para sa Panginoon, gusto mo po, Panginoon, I have this. Use me. Mahirap pag may talent ka at tinatago mo. Sabi ng Panginoon, I want to use you. Anong ginagawa mo? Sinong gagamit niyan? The world will use you. Pero pag pinagamit mo yan sa Panginoon, God will bless you. Hindi ko hahayaan na sila lang ang umaawit. Kung hindi ibibigay ko kung anong meron ako para sa Panginoon. To hear our orchestra, to hear the choir is a great blessing. Pag naririnig natin yan, nasa church tayo, talagang alam mo para sa Panginoon. Ipikit mo yung mata mo at isipin mo na kinakanta na natin sa langit yun with the countless angels. Yung ginagawa natin dito ay practice lang eh. Yung ginagawa nila pagsalubong sa Panginoon, pagkanta ay practice lang yun eh. Dahil gagawin talaga natin yun sa langit. Hindi yung biro-biro, hindi killjoy ang pag-awit sa Panginoon. Totoo sa puso natin because we are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Alam natin yung sacrifice niya doon sa cross of Calvary. He was in agony and pain para sa iyo at para sa akin. Sinamahan mo ba siya doon sa cross? Panginoon, akin na lang yung isang hagupit ng cat o nine tails.
na paglapat doon sa kanyang katawan, hihigitin. At yung mga Roman soldiers, can you imagine kung paano, kaya nila ginagawa yun? To punish. To punish the person na napakatindi ng kasalanan. Salot yan dito sa ating lugar. Kaya nga yung mga tao nag-decide pa. Can you imagine the mockings and the ridicule na ginawa nila sa Diyos? Wala silang makitang kasalanan, pero ang sigaw ng tao, palayain si Barabas. At ipako si Jesus. Ang pinako yung walang kasalanan. At kung bakit nangyari yung kasi tayo ang makasalanan. Ikaw at ako ang dapat parusahan. Pero tinanggap ng Diyos yung sakit na yon. Ngayon, aawit na lang, hindi ka makaawit para sa Kanya. I want to sing for His name. Give me a song, I want to sing. Kapag meron tayong kakantahin sa songbook, umawit tayong lahat. Dahil ang ginagawa natin ay papuri sa Diyos. Para sa Kanya. The Lord need you to sing. Number 3. Tignan niyo po sa verse number 40. Dito po sa verse number 38, sabi ng Bible, saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Verse 39. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. Pigilan niyo po yan sila. Grabe mga sinasabi nila. Itinataas nila ang iyong pangalan. Siyempre, ayaw ng mga Pharisees na maimpluwensyahan ng mga disciples. Yung ibang mga tao. Kasi bukang bibig nila ang Panginoon. Can you imagine? Glory in the highest. Praise the name of the Lord. Verse number 40. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Sabi ng Panginoon sa kanila, alam yung pag pinigilan mo yan, yung mga bato ang magsasalita. So number 3, the Lord need you to do soul winning. Say something about Him. Yun lang. Yung ikaw, ibuka mo yung bibig mo at meron ka sasabihin patungkol sa Panginoon. At walang makakapigil sa'yo sa pagsasalita patungkol sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag pinigilan mo yan, even the stones will cry out. Kahit ikom nila ang bibig natin, ang Diyos ay may paraan para masabi sa sanlibutan ang patungkol sa Kanya. Can you imagine that? Huwag na nating hayaan na ang mga bato ang magsalita. Tayo'y may mga bibig na binigay ang Diyos. Ilan sa mga kaibigan mo ang hindi pa nakilala sa Panginoon? Pag nandiyan ka na, nagigilty ka kasi sa church natin, puro soul winning, tapos hindi mo na ibabahagi sa loved ones mo, sa mga taong nakakahalubilo mo. Naalala ko yung sinabi ng Bible, yung mga bato, magsasalita. Meron kang mga pebble stones nandun, nakita mo mga bibig nila maliliit. Tiyak mo naman langit. Ikaw ba 100% sure that when you die, you will go to heaven? Ako gusto nila magsalita. Ako na pa, Panginoon. Walang problema. Hinahamon tayo ng Diyos to say something about Him. Magpapatotoo lang tayo. Napakabuti. Alam mo, Brad, sis, napakabuti ng Panginoon sa akin. Huwag nating ikom ang bibig natin. Maraming ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo manhid. Alam natin kung ano nangyayari. The world is watching us.
Meron silang mga ginagawa na hindi nila naintindihan, pero tayo na merong salita ng Diyos na nakakaintindi, huwag nating ikom ang bibig natin. Hindi po tayo makikipagdebate kung hindi magbabahagi tayo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Yun po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. We need to do it. Cry out loud. Can you imagine si John the Baptist? He was crying in the wilderness, preaching the word. Repent, for the kingdom of God is at hand. Nung nakita niya ang Panginoon, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Sa ating buhay, yung personal experience natin of being born again ay napakahalaga. Magpakilala ka agad, I'm a Christian. I'm a born-again believer. Baptist po ako. Miyembro ako sa Christian Bible Baptist Church. Sa pag-uusap natin sa maraming tao, maraming ang nakakilala rin sa ating. Ang pastor ko po ay si Pastor Ed Lorena. Kay Pastor Ed Lorena ka. Naalala ko yan. Napuntahan na namin yan. Bata pa kami. Marami pong ganun eh. Huwag nating ikom ang ating bibig. Don't let the stones cry out. Don't let yourself be a silent Christian. Ako, Kristiyano ako, pero tahimik lang ako dito. Okay lang akong tahimik ako. Magsalita ka naman. Pwede rin naman bumulong. Ibulong mo sa kanila. Save na ako. I'm 100% sure that when I die, I will go to heaven. Di ako ng langit. Hanggang magkakaroon ka ng confidence sa iyong sarili na lahat ng tao gusto mong bahagian ng salita ng Diyos. Can you imagine yung mga taong kalaban ng gospel? Sa atin po, wala ditong kalaban ng gospel. Kapag kumontra ka kasi sa gospel, parang ikaw yung Pharisee. Can you imagine Pharisees? Ang expectation natin sa kanila, sila ay nasa temple, sila ay mahal nila ang Panginoon. They will say something patungkol sa Panginoon. And yet, sila yung kontra sa gospel. Sabi ng Panginoon, pigilan mong bibig niyan, magsasalita yung mga bato. Alam niyo po, ang mga Baptist kapag pinipersecute, lalong tumatapang. Pag dumating yung time, pinigilan tayo sa pangangaral salita ng Diyos, lalabas ang mga tunay na mananampalataya out from this church na malakas ang loob na makikipagbaka at makikipaglaban, hindi titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang tinanggap natin ay totoong tagapagligtas, ang pananampalataya natin ay hindi pakitang tao lang, ang pagsimba natin ay hindi lang basta masabi na ako'y nagsisimba, kung hindi alam natin 100% na ang Diyos na ating pananampalatayanan ay siyang ating tagapagligtas. And one of these days, darating sa atin ang tinatawag na kamatayan, alam natin sa langit tayo pupunta. Because we have learned it from the Word of God. It's in the Bible. The Lord needs you to do soul winning. And the last. The Lord need you. Tingnan niyo po sa verse number 43. Verse number 43. For the day shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not live in thee, one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. Verse number 45, and he went into the temple and began to cast them out and sold therein. And them that bought, saying unto them, it is written, my name is the house of prayer, but have made it a den of thieves.
Can you imagine what they are doing? God's house is the house of prayer. But they made it the den of thieves. Yung prophecy about the temple ay sinabi ng Panginoon. And he's also talking to himself. The Lord, lastly, number 4, the Lord need you to surrender. Alam natin, merong coming enemy sa kanilang buhay that time. Ito ang mangyayari sa inyo. Sasakupin kayo. Pahirapan kayo. Nangyari po sa Jerusalem yan. Pero hindi pagsusurrender sa kaaway ang tinutukoy ng Panginoon, kundi pagsusurrender sa Kanyang kalooban. Ang pinapakita ng Panginoon dito ay hindi yung rejection nila sa tao, kung hindi yung rejection nila sa Diyos. Makita po natin sa ating buhay, sino na bang nire-reject ko? Ang Diyos Gusto ng Panginoon na ikaw ay Kanyang magamit, pero tumatanggi ka. Marahil ikaw ay kabataan, at hinahamon ka ng Panginoon to surrender your life. Ito merong timetable ang Panginoon para sa kanila. And they need to surrender. Sana magbago ng isip nyo at maunawaan nyo kung ano talagang ibig sabihin at ang dahilan kung bakit ako naparito. Pero hindi nila makuha yun. Kasi hindi nila surrender yung nasa kanila. Aantayin mo ba na mangyari at ma-fulfill pa yung prophecy para lang ikaw ay maniwala? At pagdating ng panahon na yun, it's too late. Wala nang panahon. Ba't ka nagsasayang ng panahon? Alam mo bang ang Panginoon malapit nang dumating? The world is setting the stage of the coming Antichrist. Yung system na kanilang gagawitin is right before our very eyes. Yung sinasabi ng Bible na mahal ang bilihin, ngayon, nangyayari ngayon. Paano mangyayari yun na kailangan ma-oblige ka, na kailangan meron kang mark of the beast? Ngayon, ganun na Para mag-surrender. Hindi tayo mag-surrender sa Antichrist, dapat mag-surrender tayo sa Panginoon. The evil days are coming. Anong gagawin natin? Yung panahon, what if mamaya ay rapture na? Darating na ang Panginoon. Di ba't maganda na bago siya dumating, naka-ready tayo? Lord, gagawin ko ang kalooban mo sa aking buhay. Isusurrender ko to para sa iyo. Hindi mo kailangan mag-full time para mag-surrender, pero lahat tayo dapat surrendered. Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Ito simpleng donkey lang, pero sabi ng Panginoon, kailangan ko siya. When the Lord hath need of you, natanong mo ba sa sarili mo, paano nga kaya kung kailangan ako ng Panginoon? Tutugon kaya ako? Ano kayang gagawin ko? Yan na nga ba ang sinasabi ko, kaya ayokong umattend sa church. Minsan nakapakinig ako ng mensahe na ganyan na ako na mismo talaga ang inahamon ng Panginoon. At sasabihin ko, Panginoon, bakit ako? Sila na lang, susuporta na lang ako, Panginoon. Sabi na pa, hindi. Ikaw mismo ang gusto ko. Di ba? Minsan nang ang Diyos namatay para sa atin. Personal yung approach niya. Personal siyang namatay para sa iyo. Personal mo siyang tinanggap bilang iyong sariling tagapagligtas. Kailangan natin siya sa ating buhay. At binigay niya at inoffer niya ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli. Kailangan natin siya. Pero sabi ng Panginoon, ikaw, kailangan kita ngayon. What will you do?